Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, pananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay. Start na po natin ang update about sa Kim Pao update at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa aking legit na source po ay talagang sobrang nabighani po si Paolo Avellino kay Kim Chiu dahil sobrang workaholic po ni Kim Chiu, talagang dugong-dugo, nasa dugo niya kasi po ang kanyang pagka-workaholic. Kung ang sa atin po kasi, pag natapos na yung ating trabaho, hinahayaan na po natin yung mga iba na, kumbaga, sila yung magpahinga ka na ba? Parang ganoon kasi sa atin na buong Pilipino ba? Yung dugong Pilipino, I mean. Sa kanila kasi yan, syempre, kapag may oras pa, kailangan pa nilang magtrabaho. Dahil, para sa kanila kasi, ang pagtatrabaho, habang may trabaho, habang lakas pa sila, kailangan nilang kumayod. Yan kasi yung kanilang tradition ba. Hindi kagaya sa atin na Pilipino na kapag may ipon ka na ng konti, kala mo na ikaw na yung pinakamayaman sa lahat. Gasto dito, gasto dyan, tapos kain dito, kain dyan, parang ganon. Ganon kasi yung sistema natin, yung konting nakapera ka lang ng konti, akala mo halos lahat sayong-sayon na ba. Kaya maraming mga netizen po ang humanga kay Kim Chiu dahil medyo hindi kasi siya kagaya ng mga ibang artista na yung bang, mga iba kasi ba, pag may pera lang dyan, bar dito, bar doon, gasto dito, gasto doon. Ganun kasi yung mga iba. Samantala si Kim Chiu po is, hindi ko pa kasi nakitaan si Kim Chiu na pumupunta sa mga bar. Siguro, meron din, pero hindi mo masasabi na siya yung tao na palagi sa bar or yung talagang ginugugol ang oras sa bar. Hindi po. Kaya ang mga netizen po ay nagpapasalamat dahil si Paolo Avellino na po yung gumawa ng paraan para magkita na po sila ni Kim Chiu at makapagbanding po. Maliban po dun sa bike na ginawa po nila nung isang araw yun, ay marami na naman po kinilig sa ngayon dahil nagkatid po si Paolo Avellino ng pagkain po ni Kim Chiu at alam naman po natin pag nagkatid si Paolo Avellino ay may mga pasalubong kasi yan pasalubong na mga salitang sweetest ba para kiligin yung mga fans. Ang akin lang po kasi sana naman sa lahat ng mga kagarapan ng Kim Pao sa ngayon ay palagi po tayong updated. Dahil may mga issue kasi sa ngayon sa showbiz na ewan ko lang kung narinig nyo na yung issue ba. Kasi sa akin kasi, ayun po sa aking legit na source ay talagang talagang ino-observe daw nila yung chemistry nila Paolo Avellino at si Kim Chiu. Pero pag ang netizen daw, ayun to sa legit na source ko, pag ang netizen daw ang umayaw at nagsabi na pag majority wins ba, kaya dapat tayo mga Kim Pao na
tayong mga Kim Pao na supporters ay talagang suportahan natin sila para hindi mabuwag yung kanilang tambalan. Kasi sa ngayon kasi pag ang chemistry daw ang nawala sa kanila at konti-konti na lang daw yung sumusuporta, parang kumbaga mawawala daw yung kanilang tambalan. Yan po yung ayon sa aking legit na source po. Pero kaya nga po sinasabi nila or yung mga ibang supporters ng Kim Pao ay dapat manawagan tayo sa mga ibang supporters dahil lahat ng mga supporters ng Kim Pao ay hindi sila mag-give up. Kaya marami sa ngayon ang mga gusto ang Kim Pao at sinasabi na dapat lahat tayo suportahan natin sila, hindi lamang sa kanilang mga movie kundi pati sa kanilang mga daily ganap ba. Kaya yung mga kwan dyan, yung mga bashers dyan, kaya nila binabas ang Kim Pao dahil may intention sila na siraan ang Kim Pao at yung mawala ang tambalan ng Kim Pao dahil ang gusto kasi nila is babalik si Gerald Anderson kasi may niluluto na project. Yan po yung ngayon sa aking legit source. Kaya nga po si Kim Chiu sa ngayon ay talagang super busy kasi ayaw din niya na mawala ang Kim Pao na tambalan. Ganon din po si Paulo. Ayaw din niya yung mawala din yung kanilang tambalan kasi si Paulo po ang sobrang bait na tao at saka breadwinner siya sa kanilang pamilya. Sipin mo yan Simula pumasok si Pao sa showbiz ay naging breadwinner po ng kanilang, kahit naman siguro may kaya, pero syempre nandun na rin yung tinatawag na pag sa government kasi, hindi mo naman masasabi na may pera yan Depende kasi yan. Depende sa position at saka sahod, di ba? Kaya syempre pag marami naman kayong magkakapatid, at ikaw lang yung nakakapag-earn ng gano'n na medyo may sinasabi, normal lang na pan. At alam naman din natin na sobrang pait naman ni Paulo sa kanyang mga kapatid. At mapagbigay din siya sa mga fans pa nga, mapagbigay siya much more sa kanyang pamilya, di ba? Yan yung mga sentiments na pinapahiwatig ng mga ibang fans para malaman din yung mga ibang fans na wag sana nilang buwagin ang Kim Pao. Alam naman po natin yan. Sa mga fans po dyan ng mga ibang artista na kung saan po ay talagang gusto nila na patakyasin si Paolo Avellino ay hindi po kayo kumbaga hindi po kayo mananalo sa ninyo, sa negative mindset ninyo kasi marami kami na Kim Pao na supporters at alam naman din natin na pag ang Kim Pao na supporters ang kinalaban, parang gano'n ba, is hindi po kayo mananalo. Suportahan na lang po natin sila, kaya marami kasing fans ang nag-aaway dahil sa mga maling akala ba na ang iisipin is makasarili ang Kim Pao. Kasi marami kasing fans po nagsasabi na, bakit ganito, bakit yan, mga negatibo ba? Patungkol naman yung, kasi pag alam nila na ang dami ng project ang Kim Pao, doon naman sila umiiksena para, yung bang sinasabi nila na, kailangan natin buwagin sila para hindi na sila umiksena, parang gano'n, para hindi na sila maging sikat, parang gano'n. Yun kasi yung parang pinapakita nila ba at alam naman din natin na sa kabila ng kanilang mga style or sa kabila ng kanilang mga ginagawang pang negatibo, alam naman din natin na hindi sila magtatagumpay dahil nga po ang Kim Pao ay karapat-dapat sa kanilang titulo sa ngayon na ang tawag sa kanila is Queen and King ba. Mas pangasikat sila sa ngayon kaysa kay Kat din sa mga Kat din dyan, mas pangasikat sila kumpara sa ngayon. Sobrang sikat nila sa ngayon kumpara noon. Biglang ang si Kim Chiu kasi is parang si Ann Curtis ba? Kung ilarawan ko si Kim Chiu is parang si Ann Curtis. Dahil si Ann Curtis hanggang ngayon hindi pa siya nalalaos.
pag gumawa yan ng pelikula, halos lahat yan. Kasi sobrang galing niya. As in, sobrang galing niya. Diyan mo napapabilib na ang gagalingan ni Kim Chu ay talagang naihahambing na tuloy siya kay Ann Curtis. Kasi alam naman natin at kilala naman, hindi natin kilala si Ann Curtis ng personal ba? Pero, napapanood natin siya sa kanyang mga pelikula na kung saan po ay marami ang kanyang pelikula na yung bang tinatangkilik ng mga netizen. Kaya nga po pag si Ann Curtis ang gumawa ng pelikula, diyan mo malalaman kung ano talaga, sino or ano si Ann Curtis sa industriya. Kasi nga magpabida at kontrabida man yan, talagang sobrang galing. Diyan natin makikita talaga na at sobrang talino ni Ann Curtis kagaya din ng mga iba. Pero alam mo, sa lahat ng mga naging artista, sa lahat, ako noon, makakatniel ako. Katniel ako noon. Pero dahil si Daniel naman ay gumawa ng kababalaghan na hindi mo alam kung saan banda yung kanyang kababalaghan, na hindi niya inaamin, nawalan ako ng gana. Yun yung katotohanan dyan, nawalan ako ng gana sa Katniel. Dahil nga, syempre, ikaw, kung sakaling ikaw yung nasa posisyon ko, sino ba ang mag-aakala na ikaw ay hindi umamin, di ba? Siyempre, kapag ikaw may kasalanan, aamin ka. Hindi yung hintayin mo pa yung tao na magkaroon ka ng idea or something like that na parang huhulaan pa nila yung kasalanan. Dapat ikaw na dapat ang umamin dun. Hindi na yung ibang tao. Parang kumbaga magkaroon ka ng common sense. Ito kasi si Daniel, parang wala kasi sa kanyang idea na umamin. At pinipilit niyang pinagtatakpan yung kanyang kasalanan kay Catherine. At ang sabi niya, panay naman ang pasuyo niya kasi nga, nasanay naman na palagi sinusuyo si Catherine. Alam naman din natin kung galing ni Daniel Padilla. Pag sinusuyo niya, akala niya okay na ang lahat. Yun si Daniel kasi. Akala niya okay na ang lahat pagdating sa mga ganyan na level. Alam naman natin yun, di ba? Kaya back to Kim Pao na lang tayo. Kaya ako, total, maganda naman ang performance ng Kim Pao at paborito naman ng nanay ko. Kaya, binigay ko na at naging content ko na ang Kim Pao sa ngayon. Heto na. Balik tayo sa Kim Pao. Heto na. Ibigay ko po sa inyo yung latest na, hindi pala siya latest. Bago to na blind items ko na naman. Pinakabago to. Kanina ko lang to na na-search kanina at natanong yung kaibigan ko sa showbiz. Umamin na si Yang actress. Kaya pala lumabig yung kanyang partner. Umamin siya, hindi pala si Yang actress pala. May mga movie sila, di ba? Katatapos lang. Ayun sa akin na, si Yang actress pala. Parang kumbaga, siya pala yung may gusto kay Paolo Avellino. Siya pala, hindi pala si... Kasi ang sabi-sabi kasi nung last week na parang si Paolo daw ata yung... Parang si Paolo daw ata yung... Parang... Kumbaga, may pagtingin na din daw si Paolo dun sa yung actress na yun na sikat. Yung kasi yung kwento nung last week. Pero ang katotohanan pala, si yung actress pala din, nung sumikat na si Paolo Avellino, itong siyang actress, ganon din pala siya. Ganon din pala yung, parang kumbaga is yung intention niya. Na gusto rin pala niya si Paolo Avellino, na hindi man lang niya sinabi kung ano talaga yung kadahilanan. Yun pala, yung dahilan. Tayo naman dito na mga fans nila, para lang tayong manghuhula sa kanilang ginawa na hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari or ano talaga yung kanilang ganap. Dahil nga, tinatago nila Ito si Paolo Avellino kasi paminsan-minsan,
Masekreto to, kaya hindi natin alam hanggang kailan yung kanyang pagtatago din. Yun nga yung sinasabi nila na gusto rin pala ni Paolo Avellino yung young actress. Pero ang problema, yung young actress na yun is may bago siyang movie at kalab team. Pero yung young actress na yun ay parang suportado kay Paolo Avellino sa lahat ng bagay or sa lahat ng mga tactics ni Paolo Avellino sa showbiz. At hindi po natin yung maipagkaila dahil si Paolo Avellino naman ay suportado din dun sa young actress. Kumbaga, may pag-MU din si Paolo Avellino, pero alam mo sa totoo lang, kahit gano'n na MU si Paolo Avellino ay hindi pa rin kayang pagpalit ni Paolo Avellino si Kim Chiu sa kanyang buhay. Dahil nga nakilala na ni Kim Chiu ang kanyang mga kumbaga pamilya. At syempre, pag nakilala mo ang pamilya ng iyong taong mahal, hindi naman basta-basta yan na iiwan mo lang sa ere. Dahil ang iisipin mo dyan, number 1, ay yung pag-uugali at kung saan po ay nagkaroon po sila ng tinatawag na parang yung kung sana hindi ako magkamali dito na terma ba, confirm na lang po sa mga dyan, sa mga nakakaalam dito, yung tinatawag nilang sa amin kasi is tadhana, parang gano'n yung salita. Kasi feeling kasi ng nanay ni Paolo Avellino kasi boto siya kay Kim Chiu is si Kim Chiu na yung tadhana ni Paolo Avellino. Ayun po yung katotohanan dyan talaga. At hindi naman po natin maipagkailayan na yan talaga yung katotohanan dahil alam naman natin na si Kim Chiu po ay paborito ng nanay ni Paolo Avellino. Yes, aminin man ni Paolo yan or hindi, dahil nakikita naman yan sa mga nakikita naman yan sa mga aksyon ni Kim Chiu at saka ni Paolo Avellino. Kaya ang sabi din ni Paolo Avellino is okay lang ang MU pero yung the real score is si Kim Chiu pa rin siya. Kaya nga kung hanggat maaari ba is yung mga update nila ng private nila na yung kagabi pumunta na naman si Paolo doon. Yun yung update, pumunta na naman si Paolo doon sa apartment ni Kim Chiu. Hindi lang naman natin kasi yan ina-update kasi syempre pinagsabihan tayo na wag natin pasukin yung personal. Okay lang naman na yung nakikita kung ano na lang yung pinopost nila sa Instagram is mag-comment lang tayo dun ba. Pero yung personal daw is medyo adjust daw tayo dun. Pinagsabihan kasi tayo ng ganun kaya medyo syempre mahirap naman na nagsabi na nga sila sa inyo sundin naman natin kasi karapatan naman nila yun talaga. At hanggang dito na lang pong aking update at ingat po tayo palagi at God bless po. Isang like, isang subscribe, share nyo din po please at saka comment po. Maraming salamat po.